Nabalitaan nga ni Moira na ito ngang si Do Carlos ay isa rin sa pinaghihinalaan ng pamilya ng mga Tanyag sapagkat sa kanilang ginawang operation ay naging successful naman, subalit katakataka nga na bigla na lamang nag-seizure at nag-cardiac arrest itong kanyang papa na siyang naging dahilan ng pagkakumatos. Kaya kaduda-duda umano, sabi ni Giselle. Nais ikumpirma ni Moira dito nga kay Carlos. Kaya naman magugulat itong si Carlos dahil sa kalagitnaan ng kanyang trabaho ay bigla na lamang sumulpot itong si Moira. Natakot pa siya na baka may ibang taong makakakita sa kanila at lalo silang paghinalaan na may kinalaman sa mga nangyayari sa matanda. Dami pang ngang paligo-ligo nitong si Moira bago niya sabihin ang kanyang tunay na pakay kung bakit siya naroroon. Nagalit na nga itong si Carlos. Ang sabi niya rito kay Moira ay wala siyang panahong makipaglokohan sa kanya at makipaglaro sapagkat meron siyang ospital na pinapatakbo at kailangan ang kanyang bawat oras. Naman diniretso niya ng tanong itong si Carlos. Sinabi niya na kung may kinalaman ba daw talaga itong si Carlos kung bakit nagkumatos itong matanda. Hindi naman daw sa galit siya sa ginawa nito, natutuwa pa nga siya. Ang nais lang niya ay confirm kung talagang may ginawa itong si Carlos. Subalit itong si Carlos ay talagang hindi aamin sa kanyang ginawa. Sinabi niya rito na doktor siya at tungkulin niyang magligtas ng buhay, hindi para pumatay. Alam daw ng lahat na ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya nang maisalba nga ang matanda. Ang totoo ay may ginawa talaga siyang kababalaghan doon sa matanda. Hindi niya sasabihin dito kay Moira sapagkat alam niya na napakatusod yung si Moira at maaring gagamitin niya ng alas ang pangyayaring iyon sa oras nga na magkagipitan. Baka siya pa ang dahilan kung bakit ididiin niya itong si Carlos sa mga nangyayari. Pagkat matibay ang sikmura ni Carlos sa pagdating sa pagsisinungaling, master na master niya ang ganong recipe, kagaya na lamang ng pagpapaikot niya dito kay Lynette. Kung ano ang kanyang gusto, siya lang ang masusunod. Nahihirapan na nga si Lynette sa kanyang asawa. Pinilit niya na huwag umalis ito ng bahay itong si Lynette. Hindi na sinabi agad ang kanyang gusto. Inantay pa niya na makabihis itong si Lynette. Sinabi niya na hindi niya siya pwedeng umalis ng bahay sapagkat mayroong gagawa ng kwarto nitong si Lynette para kay Annalyn. Ngunit apospone na naman ito sapagkat matitrigger na naman ang kanyang naranasan nung pasukin nga siya ng mga magnanakaw. Ang totoo talaga ay sinadya yun ni Carlos. Nais niya natakutin itong si Lynette. Wala talaga siyang plano na ipaayos ang naturang kwarto nitong si Annalyn sapagkat ayaw niya na naroroon itong si Annalyn. Mas gusto niya na sila lang dalawa at nang sa ganun malay siyang magagawa kung anong gusto niyang gawin dito sa kanyang asawang nagpakatanga-tanga naman. Kabilang banda, matitrace ng mga polis ang isa pang ebidensya na naiwan sa naturang crime scene. Ito nga ang sintas ng sapatos. Ribbon ng sapatos nitong si Zoe. Dito nga ay makikita nitong si RJ at itong si Giselle. Maaalala nga kaya nitong si RJ na itong ribbon na to ay sa kanyang anak na ito ngang si Zoe. Ano kaya tatanggapin nitong si RJ ang katotohanan na walang ibang lumabastangan sa kanyang ama kundi itong kanyang anak-anakan na si Zoe? Dahil nalaman nga ang sekreto na hindi siya tunay na tanyag. Bilang banda talagang hindi na mapakali. Ang katotohanan ay umaalingasaw na nga kahit anong gawing pagtatakip nitong si Moira at itong si Zoe. Dahil sa isang ebidensya, mapapansin kasi ng kanilang katulong na ang sapatos nga nitong si Zoe ay nakakapagtakang kabago-bago at mamahalin ay nawawala nga ang isang ribbon nito. Nga lang maisipan ng yaya na tanungin itong si RJ kung bakit nawawala itong ribbon ng sapatos ng kanyang anak at nang sa ganon dito nila matutuklasan na talagang itong si Zoe ang siyang may dahilan kung bakit nagkaroon ng aksidente ang kanyang papa at magkaroon na nga ng linaw ang lahat.
Yan ang ating pagkaabangan sa lalong umiinit at tagpo na abot kamay na pangarap. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys. God bless. Merry Christmas and Happy New Year everyone. Thank you.